ang Bohol o ikasampung pinakamalaking pulo or island sa Pilipinas. So ang kabisera nito ay Tagbilaran. Dito matatagpuan natin yung um, 150 burol o 150 burol o ang tinatawag na chocolate hills. At meron din dito, makikita rin natin dito sa Bohol yung mga treasure na isa sa mga pinakamaliit na unggoy sa mundo. So, uh, Bohol ay bahagi ng Cebu. Kalaunan ay napahiwalay ito noong 1854. So ang lugar nito ay may mga malalaking pastulan or damuhan na angkop sa pag-aalaga ng mga hayop. So bagay siya na angkop siya o bagay siya sa mga pag-aalaga ng mga hayop. So ang pangunahing ikinabubuhay din ng mga tao rito ay ang pagtatanim ng palay, um, niyog, tubo. Alam niyo ba yung tubo? Yung parang tubo para siyang tubo rin, parang basta sinusubsob siya, pagkain din siya. So, ganun, tubo, tabako, at abaka. So, ang pangingisda at mga corales or coral reefs din ang pinagkikitaan din ng mga taga-Bohol. Ang Bohol ay nagmula sa pinakamalaking angkan ng Sri Visayan na nagdala dito sa Pilipinas ng kulturang Malay. So, ang Sri Visayan ay isang sinaunang sibilisasyon na nagmula sa Malay at Indian. So, sila ang nagdala ng kulturang Malay dito sa Pilipinas kasama ang mga kaugalian, sining at paniniwala na nag-ugat sa ating mga ninuno. Kaya ang Sri Visayan ay literal na nangangahulugan dakilang mga taga Visayas o banal na mga Bisaya. So dito rin naganap yung pag-iisang dugo ni na Legazpi, si Katuna at Sigala upang maipakita nila ang tiwala nila sa isa't isa. So ang ginawa nila ay uminom sila ng alak na mayroong hinaluan ng sarili nilang mga dugo para sumisimbolo daw yun ng pagkakaisa, respeto at pagkakaibigan ng dalawang panig. So dito rin nangyari yung pinakamahabang pag-aasa dito sa ating bansa na inabot ng 85 taon sa pamumuno ni Daguhoy. So nagmula ito bilang rebelasyon laban sa mga Espanyol at mga praile dahil sa hindi pagkakaintindihan tungkol sa relihiyon at katarungan. So, ang sanhi ng pag-aasa nila ay dahil ayon sa mga kwento or sa aking research, tumanggi daw ang pari na bigyan ng Christian o Buya yung Daguhoy na namatay sa tungkulin. So dahil doon nagalit si Dagoy at doon nagsimula yung pag-aalsa upang ipaglaban yung mga karapatan ng mga taga-Boholano. Si Magellan din daw ang nagbigay ng pangalang Bohol sa lugar na ito nang madiskubre niya ang pulo habang naglalayag daw siya sa Visaya. So, pinagmamalaki din ng Bohol ang simbahang baklay na tinuturing na pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na gawa sa coral stones. Gawa siya sa coral stone ang simbahan ng Baklayon. Ang Tagbilaran, 'di ba? Tagbilaran ang sentro ng Bohol. So, dito rin pinanganak si Carlos P. Garcia na ika-4 na pangulo ng Pilipinas. So dito pinanganak si Carlos P. Garcia na ika-4 na pangulo ng Pilipinas. Tayo naman ay dadako sa Negros Oriental.
Negros Oriental. Negros Oriental ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng isla ng Negros. Negros. Ang dulo ng Negros Oriental, ito ay loob ng Tanon at timog ng dagat Sulu. Ibig sabihin, ang Negros Oriental ay isang lalawigan na papalibutan ng tubig sa timog at kanlurang bahagi. Sa kanluran, matatagpuan natin ang Loob ng Tanon na naghihiwalay sa Cebu at Negros. Habang sa timog naman, naroon ang dagat Sulu na nagdudugtong sa Visayas at Mindanao. So dahil sa ganitong lokasyon, maraming mga tao sa Negros Oriental ang nasa hanap buhay ang hanap buhay nila ay pangingisda at pakikipagkalakaran sa karatig ulot. Dito rin natin matatagpuan yung Mount Canlaon Canlaon, isa sa pinakamataas na bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa pagitan ng Negros Oriental at Negros Occidental. Ang lupain ng Negros Occidental ay nababagay sa pagtatanim ng palay dahil patag yung kanilang lupa sa Negros Occidental. Ang mga barkong nagmula sa Maynila ay dumadaong din dito sa Dumaguete sa kabisera ng Negros Oriental. May dalawang bulkan sa Negros Oriental. Ang bulkang Canlaon at ang bulkang Balingsayo na dati ay